Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya rin ang dahilan ng paglalayo ninyo. Simula nung ang tao'y bumagsak sa kasalanan, ang lahat ng tao'y nahulog sa pagkakasala. Kaya yung pagkatubos ng tao sa krus, pagkabayubay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, yun ay para sa kabayaran ng kasalanan. Nung ang tao'y bumagsak sa kasalanan, nalagot ang ugnayan ng tao at saka ng Diyos. Nalagot po yung pagkabagsak ng tao sa kasalanan, nalagot ang ugnayan ng tao at saka ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay muling matubos sa ating mga kasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit namatay si Jesucristo. Siya ay Diyos, nagkatawan tao upang mamatay sa krus para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Yung pong pagkadugtong na yun ng pagkalagot ng relasyon ng tao sa kanang Diyos, yun walang ibang maaaring magdugtong, yung mga taong walang kasalanan. Sa lahat ng mga tao dito na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, ay wala pong nakita na maaaring tubos ang ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ginawa, nagkatawan tao siya para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ganon po kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na binigay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat, para hindi tayo mapahamag doon sa impyerno. Kasi niya, alam niyo po, sa totoo lang, nung malagot ang relasyon ng tao sa kanang Diyos, nalungkot ang Panginoon dito, nalungkot siya, na sinabi niya ang tao ay mapapahamak sa naglalagablab na apoy. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, kanya tayong tinubos. Namatay siya sa krus, nagbayad ng ating mga kasalanan, at siya po ay pikit mata niyang tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Yung mga ginamo niyang parusa, para sa atin yon. Pero pikit mata niya itong tinubos tayo sa kasalanan upang hindi tayo mapahamak. Ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Hindi tayo mapahamak. Hanggang sa panahon ngayon, ipinahayag yung mga salita ng Diyos sa atin na tayo ay sumampalataya at lumapit sa Diyos upang tayo ay mapatawad, upang tayo ay hindi mapahamak sa naglalagablab na apoy. Kasi po, sa totoo lang, kapag ang tao ay hindi lumapit sa Diyos bilang Panginoon niya tagapagligtas, wala po siyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ay ayaw naman ng Panginoon noon na ang tao ay mapahamak. Ang gusto ng Diyos ay muling magbalik loob sa Kanya upang mapatawad siya sa kasalanan. Ito po yung gusto ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na may mapapahamak sa naglalagablab na apoy. Ayaw niya na may mapahamak sa naglalagablab na apoy. Ayaw niya noon. Ang gusto niya ay matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ito po yung gustong-gusto ng Diyos sa atin, na matubos tayo sa ating mga kasalanan. Purihin natin ang Panginoon at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao at siya po ay namatay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po namatay ang Panginoon, kundi namatay siya at muling nabuhay. Sa ikatlong araw, nabuhay po siyang muli para tubusin tayo sa mga kasalanan, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan yung mga sumasampalataya sa Kanya. Sabi na, marami nagsasabi na si Kristo ay namatay. Si Kristo nga ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, pero siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit at binigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan ang mga taong sasampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan ko at mga kapatid ko, ngayon ang oras para sampalatayanan natin ang Panginoon
bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. Buksan natin ang ating puso at papasukin natin si Jesucristo sa ating puso upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin, na tayong lahat ay makatanggap ng regalo ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang regalo sa atin ng Diyos, ay buhay na walang hanggan. Kaya, purihin po ang Panginoon, ngayong Semana Santa, naway magtika tayong lahat. Mag-concentrate ang ating mga puso kung sino ba talaga ang namatay para sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay namatay para tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lamang natin ay magsisi at tumalikod sa kasalanan at tatanggapin natin sa ating puso si Jesucristo sa pamamagitan ng isang panalangin. Aanyayahan mo ang Panginoon na, Panginoon, pumasok po kayo sa aking puso bilang Panginoon ko at tagapagligtas upang kayo ay maligtas. Salamat po. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating tagapagligtas, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Maraming pong salamat. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo.